Posibleng pagbotohan na ng House Justice Committee kung may probable cause ba o wala ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago magbalik sesyon ng Kongreso sa Mayo. Naniniwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong. Matatapos na ang impeachment hearing sa April 29, araw ng Miyerkules. Kasalukuyang sinusuri at tinitimbang ng House Justice Panel ang mga ebidensya at testigo ng complainants sa mga reklamong impeachment. Noong April 14, dininig ng House Panel ang aligasyong matinding paglabag sa saligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko dahil sa umaning maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Isa sa pinakamalaking natukoy ay ang pinagtibay na notice of disallowance ng Commission on Audit sa ginastos na mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 21 hanggang 31, 2022. No-show naman sa pagdinig ang Vice Presidente o Defense Counsel nito. Oras na maaprubahan ng House Committee on Justice ang report nitong kalakip. Ang resolusyon at rekomendasyon, iaakyat ito sa plenaryo ng Kamara. Boto ng 1/3 ng lahat ng House members ang kinakailangan para aprubahan ang resolusyon at maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado bilang isang impeachment court. Samantala, ayon kay House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, maaaring magtungo sa pagdinig ang mga personalidad na idinadawit o nabanggit ni Ramil Madriaga sa mga aligasyon nito laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga. Pero pumalag ang isang Davao City-based artist at isang abogado na asawa ng isang resto bar owner sa Quezon City sa ilang aligasyon ni Madriaga. We will decide po in the next couple of days kung it is still necessary to invite them to explain their side. Pero syempre, on their own, I think they can go to the committee and tell the committee that they would want to be able to deny outrightly. Ito pong mga sinasabi po ni Mr. Madriaga. Particularly, yung pong doon sa bar owner. Kasi katulad ho ng binabanggit nila on social media, talagang nasasama ho talaga yung mga pangalan ho nila dito po sa bagay po na ito. Sa April 22 ang susunod na pagdinig ng House Justice Panel kung saan imbitado ang mga kinauukulang opisyal ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission. Kaugnay ito ng alegasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa umano'y pagkamal ng yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Rosa Lico, Sumahataw sa Balita Ngayon.